Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Lagi bang negatibo ang lumalabas sa ating mga bibig at sa ating mga kaisipan? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin nang si Jesus ay nagtuturo sa Capernaum, sa sinagoga ng Capernaum, ay may isang lalaking inaalihan ng demonyo ang biglang sumigaw. At sinabi niya, "Anong pakialam mo sa amin? Ikaw ba'y narito para kami ay puksain?" Sa pananalitang ito, makikita natin na ang demonyo ay walang ibang positibo o magandang sinasabi o tinuturo sa atin, kundi ang maging negatibo lagi. Kaya kung napapansin mo ang sarili mo ay laging negatibo, wala ka ng ibang hinanap kundi negatibo sa ibang tao, yung hindi maganda, kapatid, baka ikaw ay inaalihan na ng masamang espiritu. Ang kailangan mo ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang pangalan ni Jesus na palayasin ang masamang espiritu na yan na umaalipin sa iyo at sa atin. Pangalawa, ang sinabi niyang, "Anong pakialam mo sa amin?" Dito po sa Amerika, ang salitang "mind your own business" ay katulad din ng salitang ito, "Anong pakialam mo sa akin?" Bilang Kristiyano, meron tayong responsibilidad na tignan ang ikabubuti ng ating mga kapatid. Meron tayong pakialaman, meron tayong pagpapadama ng pagmamahal at pag-aaruga, pagdadamayan. Dahil kung hindi, tayo ay makasarili at wala tayong ibang inisip kundi sarili lang natin. Bilang Kristiyano, meron tayong responsibilidad, meron tayong misyon na ituwid, kung kailang ituwid ang isang kapatid tungo doon sa magandang relasyon sa Diyos, patungo sa ating Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa ating ngayon, na laging isipin natin ang Diyos ay makapangyarihan, nandyan siya lagi para tayo ay iligtas sa ating mga tanikala, sa ating mga bilanggo ng kasinungalingan at negatibong buhay. At ito ang paalala ng Diyos sa atin. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin itong mabuting balita. God is good and God bless.